Kung ang dating Pangulo ay gustong ikalas ang Mindanao sa Pilipinas, iginiit naman ni Pangulong Bongbong Marcos na katumbas ng matatag na Mindanao ang matatag na Pilipinas. At nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng mga panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas, nagbitiw na ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos sa harap mismo ng mga lider at kinatawan ng Bangsamoro government. Bagong Pilipinas is incomplete without a Bangsamoro rising along within it. A stronger BAM means a stronger Mindanao. Yes. A stronger Mindanao. A stronger Mindanao means a stronger Philippines, bringing us closer to achieving our agendas. Eto, stop muna natin mga kababayan. No? Kasi ito yung bar, no, ay Bangsamoro, di ba? Gusto ng former president na iwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. So, paano tatawagin yun? Luzmin? Di ba po? Gusto nilang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas, mga kasubaybay, mga kasponsor. Pero sabi naman po ng ating presidente ngayon, no, President Bongbong Marcos, no, ay incomplete talaga pag wala ito, hindi kasali yung barn, no, sa bansang sa bagong Pilipinas. Bakit naman po? Una, ito ay kung ihiwalay ang Mindanao, kunwari ito mga Muslim area, pero actually 1915 dumating yung mga Muslim talaga sa Mindanao. Mga kababayan, mga kasubaybay. Ang ngumad talaga, laging ini-explain yan sa channel na maliit na channel natin, sa munting channel natin, na ang mga nagmamay-ari talaga ng Mindanao ay ang mga lumad. Example ng Mandaya, Mansaka, Blaan, Manubo, Kaulo, at ano-ano pang tribo. They are the original, no? Na tao sa Mindanao. The tribe of Mindanao. Kaya ang hirap sakupin yan ng mga Kastila at mga Hapon ng Mindanao. Dahil matitibay talaga yan. Mga kasubaybay, mga kababayan ko, ang mga tribo. Meron silang prinsipyo. Ito kasi ang bansang Pilipinas natin dahil walang unity because watak-watak ang mga isla, 'di ba? Panahon pa nila Lapu-Lapu, 'di ba? Madaling lokohin yung ibang grupo o yung ibang tribe. Kasi iba-iba yung kapitan, iba-iba yung dato, iba-iba yung raha. Pero iba gusto nila i-separate. Bakit? Gusto ng mga Duterte kasi, mga kababayan, mga kasubaybay, sila yung hawak sa buong Mindanao. Oh, diba? Ang galing. Nga? Diba po, Ma'am Dali Babes Castro, ang galing nila no? Anak ng buhay. Diba ang galing? Oh, ayaw nila Ayaw nila i-join. Pero sa totoo lang, to tell you frankly, real talk tayo dito mga kababayan, mga kasubaybay. Kaya talagang mabuhay ng Mindanao. Kasi yung pinakamalaking contribution ng tax from Mindanao. Talaga. Lahat ng mga supplies ng mga pineapple, bananas, lahat, lahat ng mga prutas na wala sa Luzon ay galing sa Mindanao. Di ba? Mga kababayan, mga kasubaybay, bago natin ituloy ito, bibigyan ko kayo ng konting info patungkol sa Mindanao. Pinakamalalapad, malalaking bundok ay nasa Mindanao. Ang Luzon naman, Cordillera, yun ang pinakamalalaking bundok. Pero kung gusto niyo sagana talaga sa prutas, Mindanao, pagkain, gold, marami din ang Mindanao. Palapakan natin. Kaya kung alam nyo, bakit gusto nilang hawakan ng Mindanao, para alam nyo na. Di ba? Ay, di ko nasasabihin Oo. Fruits that can only be found here in the Philippines. Sabi ni Aloni TV. Di ba mga kababayan, mga kasubaybay, mga kasponsor, hindi pang sambayanan, hindi pang bansa yung kanilang tirada kundi pang sarili.
Yun ang ibig kong sabihin. Ay, patuloy po natin at ipaliwanag ko in my own opinion. At ang opinion nyo rin po dyan, mga kababayan, mga kasubaybay. Dati na sinasabi ng ilang pinuno ng Bangsamoro government, hindi sila sang-ayon sa pagkalas ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ang sabi kanina ni Chief Minister Ahod Ibrahim, The paramount objective for the Bangsamoro government remains the establishment of an autonomous region that is functional, ready, and thriving in an ever-changing and competitive society. It is imperative that we fast-track all pending work and beat the deadlines we have set without compromising on the integrity of the hard-won peace agreement. Tama, ay compromising talaga. Bakit naman, mga kababayan, mga kasubaybay? Bakit po naman ganon? They are compromising. Tama naman po. Bakit naman? Kasi itong Mindanao, hindi lahat dyan mga Kristiyano. Maraming Muslim dyan na grupo. May MILF, may MNLF, may Daula Islamia, may mga Jimaa, o kung ano-ano. Kahit sila nga, hindi sila nag-unite. Bakit? Agawan ng lupa. Alam nyo, yung mga politicians, walang magagawa pag nag-away ang mga Muslim tribe. Nako, walang magagawa yung mga politiko dyan. Dahil na agawan ng lupa, agawan ng teritoryo. Oh. Mga kababayan, mga kasubaybay, I am making too many accusations daw. President doesn't have a clue even if you don't have proof. His mind is too shallow. Okay, it's up to you. Bakit naman ko mga kababayan, mga kasubaybay, mga kasponsor? Kawawa ang mga tao sa Mindanao pag ganyan. Lalo na pag mag-aaway-aaway yung mga Muslim tribes. Nako, redo talaga. Pugutan ng ulo, mga kababayan, mga kasubaybay, parang natural lang. Kawawa yung ibang tao na mababait. Hindi lahat ng Muslim may mga barumbado. Parang Kristiyano din, may mga Kristiyanong barumbado rin. Pero mas malala talaga pag ang Muslim ang naghatol sa'yo. Kaya ito, very compromising talaga kung ihiwalay ang Mindanao at ang Bangsamoro sa bagong Pilipinas. Kahit sa akin, very talaga, delikado mga kababayan, mga kasubaybay, mga kasponsor. Bakit? Walang pagkakaisa eh. Sila nga walang pagkakaisa. At syempre, may mga tao, bakit gusto nilang ihiwalay ang sa bansa ang Mindanao? At marami ding taga Mindanao na sang-ayon doon. Even na kami taga Mindanao, pero hindi ako sang-ayon doon. Bakit? Una, ito pa. Pansarili lang yung kanilang iniisip talaga. Sampal talaga yan sa mga taong pansarili lang ang kanilang gusto, hindi pang buong lipunan sa bansang Pilipinas o sa buong Mindanao na area. Totoo naman yun, marami talagang produkto na wala sa Luzon at Visayas na nasa Mindanao. Kaya nga maraming taga Luzon nandoon din, mga kababayan, mga kasubaybay, mga kasponsor. Tsaka, ito pa, yung mga logistic, wala din sa Mindanao, even though malapit sila sa Sabah, dito sa Luzon binabagsak. May mga disadvantages nga, may mga advantages. O kung sa prutas, kukulangin ang Luzon at Visayas dahil ang pinakamalaking nagpo-produce ng mga prutas ay ang Mindanao. Tama. Pero itong pinakamasakit, kung ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas, mga kababayan, mga kasubabayan, mga kasponsor, gagawa sila ng sariling currency. Tama ba o mali sinasabi ko? Sino ba dito yung magaling dito kanina? Hanapin natin. Si Sir, ano ba yun? Nawala eh. Si Sir Dan. Anong masasabi nyo po dyan? May mga magagaling dito, mga matatalino sila eh. Mga professional, alam ko naman lahat kayo dyan na nanonood, mga professional. Na-explain ko na. Gagawa sila ng sariling currency. Gagawa sila ng sariling, watawat. Gagawa sila ng sariling national anthem. Diba? Yun. Ang disadvantages doon. Yun. Mag-uumpisa ulit sa una. At hindi na matatawag na bansang Pilipinas kasi magsiseparate na pati yung bar. Kahit nga sila hindi sila nag-unite. Kawawa nga eh.
Akala kasi natin, mga kababayan, mga kasubaybay, no, kung ganito, kala natin okay na. Paniniwalaan agad natin. Kailangan, himay-himayin natin at pag-aralan kung ano ang epekto nito sa ating bayan, no, local man o rural, no, sa ating sambayan ng Pilipino, sa mga next generation. Ano na, wala na eh. Kasi pansarili na lang ang kanilang mga tinitira, no? Tirada nila. Kasalukuyang pinamumunuan ng transition government ang Bangsamoro. Ang kauna-unahang eleksyon para sa BARM Parliament mangyayari sa eleksyon 2025. Kaya panawagan ng Pangulo, Let us show the world that it is peaceful and it is credible. That we cannot allow forces outside of the democratic process to deviate our dreams from our aspirations from a democratic process. Let us not allow even one single voter to be disenfranchised by violence, by intimidation, or by bribery. That is the job we have in front of us. para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Kita nyo yan? Oh. Diba? Currency, flag, national anthem, at ano pa, baka magpapasako pa sila sa China. Yan ang gusto ng dating presidente, pero ang gusto ng ating presidente ngayon, peace, unity. Oh, mayroon tayong demokrasiya, kaya nasobrahan na nga yung ibang mga vloggers, nagmumura na pati yung mga Duterte, grabe yung pagmumura. Tapos sasabihin nila na under martial law daw yung Pilipinas. Ihiwalay na daw yung Mindanao sa Luzon at Visayas kasi under martial law, de facto martial law na daw ang Pilipinas, anak ng buhay. Woo! Yahoo! Anak ng buhay niya. Ayan, pinaliwanag ko na. Sino nagmamagaling dito sa comment section? Sige, paliwanag mo nga dyan. Babasahin ko yung comment mo. Naku, palakpakan natin sila. Di ba po? Maraming epekto yan. Nasobrahan kasi tayo sa demokrasiya eh. Kaya pati yung presidente minumura. Bangag daw, ganito, ganyan, no? Nasobrahan lang sa bait yung presidente natin ngayon. Meron naman disadvantages. Yung, kahit nga si Respicio, di ba? Attorney Respicio. O binabanata niya si BBM. Pero ang sabi niya, he likes BBM. Kaso lang, yung sa ilalim nila, yung mga kurako talaga. Kahit nga sa barangay, mga barangay kapitan dyan, maraming kurakot ang buhay. Diba? SK pa lang, SK chairman pa lang, kurakot na Nakita mo yan, no? Nakita po natin yan, mga kababayan, mga kasubaybay, mga kasponsor. Mga ka-ballpoint. Anak ng buhay. Diba? Dapat unity, hindi yung mag-divide. Kasi itong mga politicians mina-mindset nila ang sambayan ng Pilipino para mag-divide. Yan hindi nyo ba nakikita yung mga ginagawa nila? Pansarili na lang They are dividing the Filipino people for their own sake. Hindi nyo ba nakukuha? Anak naman ng... Ay! Ako hindi naman, I am not a professional person, but I know. No, para sa akin, opinion ko to. Opinion nyo yan. Anong gusto nyong sasabihin dyan? No? Hindi nyo pa ba nagigets yan? Ano ginagawa ng mga taong gustong i-divide? No? Gustong ihiwalay yung sa Pilipinas, no? Kung saan-saan. Gusto na ihiwalay. Sila yung magagaling. Hindi pa pinanganak yung mga Duterte, hindi pa pinamanak kung sino-sino dyan. Bansang Pilipinas na to. Anak naman ng buhay talaga no? Diba? Dapat unahin natin ang ating inang bayan bago ang sarili natin because they are the public officials. They need to serve us, not na hindi tayo na mag-service sa kanila, kundi sila yung mag-serve sa atin. We are not their dogs. No? Because tayo nagsasahod sa kanila, tayong nagbabayad ng taxes para sa kanila. Lahat naman tayo nagbabayad. AFP, PNP, mga teacher nagbabayad din yan. Pero yung nagsasahod sa kanila, tayo din, di ba? Nagbabayad ng mga taxes natin.
Tapos ganyan ang gusto nila, i-divide yung, ay nako talaga yun. Ay nako. Next topic tayo, maiinis lang ako pag naririnig ko to eh. Pero di pa ako galit ha, mga kababayan, mga kasubay.